Naniniwala po kayo sa mga deklarasyon ng SALN, ng mga kasamahan po ninyo? I'm sure tiningnan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawang Tinago ito? raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada Estrada. and Mark Tiksay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa ano I see. Okay. Nandun sa Pakahuli lang ako source sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nag-hearing kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera doon sa noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, Na hindi na wala tamang- namang motivation para mameki pa si Gutesa. So dahil dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So iisa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabi nating oras. Pagkakaya ko sagutin, sasagutin ko. Opo. Okay, so the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Is he in hiding? Is he hostage? Sana Wala alam pong ko. nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganun. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya. Yun ang salita niya. So he has refused witness protection, but he Yes. stands by everything in that affidavit. Yun ang alam ko, sapagkat Papanindigan pa rin niya. yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in-law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasing pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko naman yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Malagay ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan, kaya ako ginagawa ito. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawalan ng courtesy nung i-presenta ko si
Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na sirkumstansya, kahapon ko lang ako nakita itong taong ito at hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito kagaya ng pinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, sinasabi niya ka sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya namin. Sapagkat membro rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Di ba? So dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So iisa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabi nating oras. Pagkakaya ko sagutin, sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions, and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy, parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo, hindi po kayo, you don't participate in the November 30, wala akong for November 30, I see. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras eh. Ayaw ba? silang tanggapin, di ba? Oh. Kasi tingnan mo ako rin, nilatag ko naman yun eh. Itong ganito ka kung kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa magitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipoplot mo yung witness protection para magsabi siya talaga eh. Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangang masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po, kanya, gusto naming magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay. So, sumulat ako ngayon sa Senate President at the time is Jesus Cordero. Ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yon nung huling hearing na ako ang chairman, na-depose na pala si Chis. So the letter, hindi na siya Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boying Rimulya, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yun because kinakailangan nilang magbayad muna nung kanilang ibalik muna nila yung nakulimbat nila. So, pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements, wag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipoprocess mo lang, mag-a-apply pa lang eh. Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Oh, yun, doon magre-restitute Kailangan ka na yan. mapatunayan muna Yes, ang guilt beyond reasonable doubt, I guess, before they return any amount of money. At saka, i-order rin ng korte kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka na mapoprosecute kasi maaaring plunder ito or malversation or syndicated estafa. Criminal ito eh. Yes. So, ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapoprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala po kayo sa mga deklarasyon ng SALN ng mga kasamahan po ninyo? I'm sure tiningnan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? Yun ang kanilang pinanumpaan eh. Kasi ano yun, di ba? Kasi po, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALN? Hindi, correctable naman yun. Gusto nilang correctin. Under Public Act 6713, the law allows you to rectify kung merong mali. Hindi ka naman matcha-charge. Kailangan lang i-correct mo. But they have to be proven wrong. No, i-point mo sa kanya, mali ka rito. Oo nga pala, nakalimutan ko ito, meron nga pala ganito. Kukorekin niya. Pero
hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas eh. Ano po yung strike 1, strike 2? And strike 2, kailangan daw parang perpetual ban from seeking public office? Sino yung na-strike to? Yung kung sino man ang mai-strike 2 na nagsinungaling ulit. De-amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalitaan may nag-amend na, hindi Sa ba? bagay. Ngayon lang po yata kasi nagkakadudahan tungkol sa deklarasyon ng Hindi kasi SALCOM. yung mabuti na sabi mo yan yung meron bang na-charge sa mga senators ng malversation ngayon kasi Or misrepresentation, yes. ang alam ko kasi marirequire ka lang ng batas na mag-submit mag-disclose ka kapag ka ikaw ay na-charge ng gano'n because everybody is protected by law yung ating 'di ba meron tayong Anti-Privacy Act. Yung ating Privacy Act malinaw doon na hindi naman basta magagamit ng mga journalistic or editorial research nandun eh. I think the guiding provisions here are doon sa Privacy Act section 4D, section 5 and section 12. Nakalagay doon. Okay. Sa palagay po ninyo, dapat lang na kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yun lamang nabanggit nga siya ni Gutesa eh. At sa kanya pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako eh. I want to confront, for example, anybody, Gutesa for example, I want to confront my accuser. Di ba? That's true. So, bakit naman kinakailangan pa sinasabi kasi palagi ni Senator Ping, nung una, ayaw niya eh. Kasi we will be violating interparliamentary courtesy. Sabi ko, you will not violate that if you will invite them. Okay. Invitasyon lang. I invited Toby Chanco and he presented himself there. I have about 10 questions more, but that's all the time we have. Marami pong salamat. Time flies when you're having fun, di po ba, Senador? And that's On Point. Join us again tomorrow at